Pag sa pichi-pichi naman mga mare, ano nga ang mas gusto nyong topping? Team cheese ka ba or team nyog? So ayan na nga mga mare, may nag-order nga ng pichi-pichi. 100 pieces nga ito at sayang naman kung hindi gagawin. Kaya tara, samahan nyo nga akong gawin tong order. Sa recipe naman na to ay kailangan nga natin ng 3 kilong kaputing kahoy. Simple lang naman ang pagtimpla ng pichi-pichi mga mare. Ang pinakamahirap lang naman dito ay yung pagbabalat tapos pagkakayod. Tapos pag hindi ka pa marunong magkayod, ay masusugatan pa nga yung kamay mo. Ganito nga lang yung gagamitin natin pangkayod. Mas pino, mas maganda. Para nga malambot ang ating pichi-pichi mamaya pag maluto. Sa unang kayod nga ay nahihirapan ako. Matagal na din kasi ako hindi nakakagawa ng ganto. Bali 3 kilo nga ang aking kukuskusin na kamuting kahoy. Madami-dami din pero ganun talaga. Hindi naman to pwedeng i-food processor. Kasi yung kailangan natin dito ay dapat yung pinong-pino talaga. Pag ganyan na nga yung kamuting kahoy ay hindi ko na nga kinukuskus. Baka nga mamaya madami pa yung kamay ko. Sa wakas ay tapos na nga din tayo. Siguro inabot ako ng 1 hour and 30 minutes. At pagkatapos ay pigain nga lang natin yan mga mare. Para mabawasan nga yung katas ng kamuting kahoy. Gumamit na nga lang kayo ng telat para nga mas mapadali. Ang kailangan natin dito ay puting asukal. Bali, naglagay nga lang ko dyan ng 3 cup. Tapos 6 cups na water. Dapat nga ilalagyan ko pa ngayon ng pandan leaves. Kaso nga lang wala kaming nahanap sa palengke. Pero okay lang yan mga mare. Optional lang naman yung pandan leaves. Para nga pambalance sa tamis ay maglalagay din tayo ng salt. 1/2 teaspoon nga lang yung nilagay ko. Pagkatapos kong napiga yung kamoting kahoy ay mineasure ko naman nga ito. Bali sa 3 kilo ay may 6 na cups nga tayong kamoting kahoy. Haluin lang natin to ng maayos mga mare. Malapot nga masyadong ating mixture kaya nagdagdag din ako ng 2 cups ng water. Kung napapansin nyo, 4 na cups nga lang yung nilagay ko kaninang water. Bali, ito na nga yung pangalawang cup. Sa mga hindi makakasunod sa ingredients, huwag kayong mag-alala mga mare kasi ilalagay ko naman yan sa comment section. Nahalo na natin na maayos kaya maglalagay naman tayo ng lye water. Bali, 1/2 teaspoon nga itong lalagay natin. At i-mix natin ng maayos. At ito nga yung gagamitin natin na molder, mga mare. Medium size nga yan. Ganito nga lang kung magsalin sa molder, mga mare. Hinahalo ka nga muna yung mixture. Para pantay talaga yung tubig, tapos yung kamuting kahoy na makukuha natin. Kahit hindi nyo na-brush ng mantika yung molder natin or di kaya butter, hindi naman didikit yung pichi-pichi natin. Bali, tig-1 kutsara ang nilalagay ko kada isang molder. Huwag din kayo mag-alala kahit dikit-dikit ang molder. Kasi hindi naman ito sensitive. Hindi nga katulad ng puto na dapat nga ay may space. Tapos paglulutuin ay kailangan nga may tela yung takip. At hindi pwedeng may nakapatong na isa pang steamer sa taas kasi matutuluan yung puto. Hindi tulad ng pichi-pichi na okay lang kahit may kapatong yan at matuluan. Hindi talaga yan papalpak. Steam nga lang natin to ng 45 minutes. Tapos yung apoy naman ay medium heat. Malalaman natin pagluto na yung pichi-pichi mga mare pag nakita natin clear na yung kulay. Parang ganito lang mare. At dahil order to ilalagay nga natin dito sa bilao. Nakalimutan ko nga kung anong size to pero sana nga ay kasya yung 100 pieces. Bago nga natin tanggalin sa molder ay palamigin muna natin. Para nga hindi tayo mahirapan na tanggalin. Kung makikita nyo mga mare, napakalambot talaga ng pichi-pichi natin. Mas madali nga pag gagamit tayo ng kutsara pag tinatanggal nga natin yung pichi-pichi. Para nga buo nating makukuha pati yung ilalim ay masasama. Habang ginagawa ko nga ito ay sinasabi ko na sana may magsobra. Syempre pag ikaw yung nagluluto ay matatakam ka talaga. Lalo na't sobrang tagal ko nang hindi na nakakakain itong pichi-pichi. Ayan mga mare, bali nakabuo na nga tayo ng 50 pieces. Yung mga natirang mixture ay sasalang na nga din natin. At another 45 minutes naman ulit mga mare. Sakto naman at paalis ngayon nagkakayod ng nyog dito nga lang sa tabi namin. Buti na lang at may ganto nga sila tita. At pinasuyo ko na nga lang kay Kuya Wem para nga mas mabilis. Sakto naman pagka-uwi ko ay malamig na nga din itong pichi-pichi, yung pangalawang salang natin. At isa-isa nga nating isasawsaw dito nga sa nyog. Matagal-tagal na nga din ako hindi nakakatikim ng pichi-pichi na nyog yung topping. Kasi ang madalas ko na nga nakikita ngayon ay yung cheese yung topping. Bali bago nga natin i-coat sa nyog ay dapat nga malamig yung pichi-pichi natin para nga hindi agad masira. Pagkatapos ang gagamitin naman natin cheese ay yung dates. Pero hindi nga yan yung gagamitin ko mga mare kasi expired nga yung nabili ko. Hindi ko nga na-check. Kaya nga nalaman ko na expired na mga mare kasi iba nga yung kulay. Buti na lang talaga at may natira pa ako sa ref at nagkasya naman dito. Bukod kasi sa masarap yung Danes ay hindi din siya pangit tignan pag naka-grade. Tignan nyo naman mga mare, hindi nga tinipid sa toppings. Tapos na nga tayo at sakto naman padating na yung magpipick up. Kaya ayan, nagpatulong na nga din ako kay Mika na maglagay ng cling wrap. At ito naman yung natira mga mare. Kung makikita nyo ibang cheese nga yung gamit ko dyan kaya parang medyo malambot. Ngayon na nga lang ulit ako makakatikip ng pichi-pichi na nyog yung toppings. At grabe, masarap din pala kahit nyog lang. Syempre yung nag-order sa atin na invited din tayo. Kaya ayan, for the kain tayo. At sakto naman hindi pa ako kumakain ng lunch. Siguro mga 2:00 na yan. Saglit nga lang at nakauwi na din kami. Naparami nga ako ng kain dyan ng Shanghai kasi masarap nga. Ang dami nga natin na take out at may pa-dessert pa. Libre na sa lunch, libre pa sa merienda.